Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo nun? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi, never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, na para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unit team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano ng impeachment. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? Diba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo. Akong bahala sa'yo. Diba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, eto na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kayo, ma'am, na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa.